Pwede bang gawing stockholders lang ang mga magsasaka imbis na bigyan ng lupa? At kung korporasyon ang may-ari ng hasyenda, obligado ba itong ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka o sa mga farm workers beneficiaries? Ito ang sinagot ng Supreme Court sa kaso ng Hacienda Luisita Incorporated versus Presidential Agrarian Reform Council. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema ang Hacienda Luisita ay isang malaking lupang agrikultural sa Tarlac na sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa ilalim ng Republic Act No. 6657. Pero sa halip na direktang ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka, ginamit ng kumpanya ang tinatawag na Stock Distribution Option o SDO. Ibig sabihin, hindi lupa ang ibinigay sa mga magsasaka, kundi shares of stocks ng kumpanya. Kaya naging stockholder sa mga farm worker beneficiaries. Ngunit kalaunan nagkaroon ng reklamo ang mga magsasaka dahil wala pa rin silang kontrol sa lupa. Maliit ang kanilang shares at hindi nila tunay na pag-aari ang lupang kanilang sinasaka. Dahil dito, inireklamo ng mga farm workers ang programa sa gobyerno. Ang pangunahing tanong, legal ba ang stock distribution option o dapat bang ipamahagi ang lupa mismo sa mga magsasaka? Nilinaw ng Supreme Court na hindi ipinagbabawal ng batas ang SDO. Ngunit sa kasong ito napatunayang hindi nito natupad ang layunin ng agrarian reform na mapunta ang kontrol ng lupa sa mga magsasaka. Dahil dito, kinatigan ng Supreme Court ang pagbawi ng pag-aproba sa SDO ng Hacienda Luisita at iniutos ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka. Ayon pa sa Supreme Court, ang agrarian reform ay nakabatay sa prinsipyo na maipasa ang pagmamayari ng lupa sa mga magsasakang nagbubungkal nito. Hindi sapat ang papel ng pagiging stockholder kung wala namang tunay na benepisyo. Hindi lahat ng SDO ay bawal. Mahalagang tandaan natin, hindi lahat ng SDO ay iligal. Pero kung hindi patas, walang tunay na benepisyo, walang kontrol ang magsasaka, pwede itong bawiin ng gobyerno. May karapatan pa rin ang landowner. Hindi libre ang lupa. May karapatan ang may-ari sa just compensation at ang batayan ng halaga, ang value ng lupa noong 1989 kung kailan ito isinailalim sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Tatlong mahalagang aral sa kasong ito. Una, ang agrarian reform ay para bigyan ng pagmamayari ng lupa ang mga magsasaka. Pangalawa, hindi sapat na gawing stockholder lamang ang mga farm worker kung wala silang kontrol sa lupa. At pangatlo, kahit may agrarian reform, may karapatan pa rin si just compensation ang landowner. Kung may natutunan kayo tungkol sa agrarian reform at karapatan ng mga magsasaka, i-like at i-share ang video na to. At kung gusto nyo ng mas malinaw na paliwanag sa mga Supreme Court cases, mag-subscribe sa ating channel, Atty. Bel Lucila. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.